Sa isang kahanga-hangang kaganapan, ibinigay na ng korte ang subpena kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay may kaugnay sa isang mahalagang kasong ihaharap niya sa korte. Dahil dito magkakaroon ng pagtatagpo sina Pangulong Bongbong Marcos at ang nakaraang Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ang pagkakaroon ng subpena ay nagtutulot ng malaking tensyon at pag-aalala sa publiko dahil inaasahang magkakaroon ng malalimang pag-uusap ang dalawang lider sa mga isyu na may kinalaman sa kanilang mga pamumuno. Sa pagkakataong ito, magkakaroon ng pagkakataon ng mamamayan na masuri ang mga salita at aksyon ng kanilang mga pinuno sa pamamagitan ng paghaharap ni na former President Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Magkakaroon ng pagkakataon ng publiko na malaman ang katotohanan sa mga kontrobersyal na isyu na bumabalot sa kanilang mga pangalan. Samantalang ang pagdalo sa korte ay nagpapakita ng paggalang sa proseso ng batas. Nag-aalok din ito ng pagkakataon para sa paglilinaw at pagpapaliwanag ng mga panig na nauugnay sa kaso. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon, ang pangyayaring ito ay nagtutulot ng pag-asa sa maraming Pilipino. Ito ay isang patunay na ang sistema ng batas ay patuloy na nagtataguyod ng katarungan at pagkakapantay-pantay para sa lahat. Ang pagkakaroon ng malayaang akses sa impormasyon at proseso ng korte. Ang mamamayan ay magkakaroon ng kakayahang malaman ang katotohanan at magbigay ng kanilang panig sa mga mahalagang usapin sa lipunan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hello mga palangga, magandang gabi Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, breaking news tayo. Okay? Breaking news, ang PIDEA, mga kababayan, nakatanggap tayo sa ating puting ahas. Grabe, sabay-sabay pong dumating ang ating impormasyon mula sa Senado. Nakakaloka, kahit ako naloka ako mga hitad. From the Office of the President, actually sa office ng Malacanang Records. Okay? Ano ang nahagap nating balita na hindi nyo maririnig sa mainstream media? Mga kababayan, ikaw Lason at ikaw Kuting, kayo lahat, Abalos, okay? Maghamunan tayo. Total mayayabang kayo mga jutang Genemes kayo. Napag-alaman natin na natanggap na po ng PIDEA ng opisina ni Lazo noong April 7 ang letter ng PIDEA agent na kung saan mangre-raid sana doon sa 46C kung nasaan si Bongnet at si Terry doon sa Rockwell. Alright? Di ba ang sabi ni Lasso, ang sabi ng Malacanang, ang ating dokumento na ipinakita sa inyo ay AI generated. Okay? At gusto pa nga ng patay gutom na Kiss Us kay Lisa ay pakasuhan daw si Marlica dahil naglabas ng AI generated. Then kagabi, sa maihakbang ng maisog, nagsalita ang Pangulong Duterte na what? Nakita niyo yung dokumento na yan. At una ko ang pinasabog dyan, the reason why hindi na karay-karay yan si Marcos Jr. Balikan muna natin noong 2022 para maalala ninyo. Di ba nung eleksyon, sinasabi ni Pangulong Duterte na may isang presidensyable na sumisinghot. Alright? At sinabi niya, nandoon nga yan sa listahan ng polburon nung siya ay presidente. Mayor pa actually. Ang sinabi niya, nakita niya yan. At napag-alaman ko sa ating source din na si Senator Amy ay nagmakaawa at lumuhod sa gobyerno ng Pangulong Duterte na wag nang pangalanan ang kanyang kapatid kasi nakaraan naman na yun. Kasi nga, di ba, 2012, pero
lingid sa kaalaman natin ay patuloy pa lang pagpupulburon test. Now, balik tayo dito sa dokumentong operation. Pre-op. Okay? Pre-op at yung authority to operate. Hinahamon-hamon kita, Lazo. Ngayon, nagyabang-yabang kayo dyan na may nahuli kayong 13 billion na shabu-shabu. Mamaya papunta ako dyan. Nagyayabang kayo pero hindi nyo makaray-karay kung sinong may-ari. I'll talk about that later. Sa mga kababayan, breaking news na tinanggap na o na-receive na ang dokumento ng office ng presidenteng kuting ninyo. Again, nilista ko dito dahil ito ang sabi sa akin ng puting ahas. April 8, received ng Malacanang Records. Okay? Ayon sa ating puting ahas sa Senado, na-receive din ang dokumento, ang sulat ni agent noong April 8 at ang PIDEA April 8. Diba? Nung una natin nilabas ang dokumento, sabi ni Lazo AI generated. So para magkaalaman tayo, Lazon at Kuting Jr., presidential communications na nagpapakalat ng fake news. Bakit? Kayo mainstream media na alam kong kayo ay mga walang betlo, walang paninindigan o may mga personal lang ang mga eksena ninyo. I challenge all of you. Ano ang challenge? Presidential communications, ikaw, Jotok, Buangkang, lahat kayo mga jutang genimes kayo, bakit hindi kayo mag-release ng statement na ang opisina ni Kuting ay natanggap niya na ang sulat ng agent? Okay? Na sinasabi niya dito, ito yung nilabas ko mga palangga. Remember that? Ang sabi ni agent, Dear Undersecretary Lazo, greetings, di ba? The undersigned former investigation agent is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PIDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger, which this agency immediately debunks. Some, di ba? Kasi dinebunk agad ni Lazo at ng Malacanang, tinawagan si Tribune, natanggalin nyo yan kasi AI generated yan. Pero ngayon, di ba, ikaw Lazo, dahil nga sumulat itong agent sa kanila noong April 7 of 2024, actually na-receive ng PIDEA right away yung sulat. The day na pinorward sa kanila, itong letter ng agent na to, na-receive nila. Tuloy ko lang yung pagbasa. By a certain Maharlika, sana yon, a political blogger, which this agency immediately debunks. Dinibunk kaagad na AI-generated na mga yawa. Some of my former PIDEA colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. Please be informed that immediately upon his reassignment from IIS to the RONCR and up to his termination in November 2013, he had no access to all case folders containing classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service. Kasi hindi ko naman kilala itong taong ito. Okay? Meron lang kasing may hawak nitong pinakita natin dokumento na nag-leak na ito sa pangkalawakan, di ba? Parang si Scheider lang. So ngayon, sa sobrang kabubuhan at kasinungalingan ni Lazo at ng Presidential Communications, gusto nilang palabasin akong fake news. Pero sila ang fake news dahil sumulat na mismo ang investigating agent sa kanila at na-receive nila na pinatotohanan ni agent na siya ang naka-undersigned at siya talaga ang dapat magre-raid kay Marcos Jr. at kay Terry doon sa 46C sa condominium sa Rockwell para sanang nagkaalaman na at na-check yung mga residue ng favorite ni Kuting na pulburon. So it just so happened na nung time na yon, ng panahon ni Noynoy, ay
law firm o magkasama sa mag-partner si Ochoa sa law office ni Liza. Kaya nga most Marcos, Ochoa, Serapio Tan. So sino-sinong kasabwat doon ni Ochoa? Si Serapio, si Tan, si Marcos o si Liza Marcos. So ngayon mga kababayan, kailangan niyong malaman bakit wala ngayong press release ang Malacanang kung sila ay para sa katotohanan, para talaga malaman na si Maharlika ay nagsasabi ng katotohanan, jutang ginemes ninyo, ilabas na ninyo sa media na natanggap niyo ang sulat. And I challenge Senator Bato. Senator Ronald Bato, kayo na lang po ang pag-asa namin dyan kasi kayo ang chairman ng committee sa Pulboron. So para makagawa po kayo ng tama at para kayo bumango sa taong bayan, which we are willing to embrace you, ganon sa ngalan ng katotohanan, na-receive nyo na rin. Kasi may nag-message nga sa akin, di ba, doon, ang sinabi mo, General, Senator Bato, basahin ko lang, may nag-message sa akin. Is it signal? Teka, I know. Wait. Okay, tingnan ko Basahin ko lang, Senator Bato, ang iyong mensahe. Ang mensahe ng mga pulboronik na si kuting-kuting. Kasi yung mensahe sa akin ni Palangga. Nawala na yon. Nag-comment kasi doon si Senator Bato doon sa PDEA, tingi. Di ba? Tingi. Nasaan na ba yun? Aba kasi. Okay. Nasaan na may mga mensahe dito? Okay. Dami kong messages. Di ko na alam kung sino mga puting ahas. But anyway, di ko na makita. Okay. Senator Bato, I know legit yung comment mo doon na sinabi mo, I think that was last week, na sinabi mo na hindi pa nakakarating sa'yo yung letter na binasa ko kanina. Ituloy nga natin tong letter. Sabi dito sa second paragraph, concerning the classified information relative to the documents that the political blogger is allegedly referring to against actress Soriano and politician Bongbong Marcos and others. It is common knowledge at the agency's compound that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS. All right, office in front of some IIS personnel who were present at the time. And the said interview was reduced to a sworn statement. The following day, upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate for possible casing and surveillance, a process under the PDEA Manual of Operations before the conduct of any anti-drug cooperation. Para nagkukwento lang ako ng storybook. Mag-storybook tayo. Unfortunately, the then Deputy Director General for Operations halted that supposed planned anti-drug operation of unknown reasons. So tama ang ating impormasyon na may nag-stop ba, may pumigil. Following the guidelines on document security, all the acquired classified documents were securely placed in folder with the blue cover sheet, confidential drugs inside the suspected high-end condo unit at the sworn statements given by the CI or the confidential informant, including the memo dated March 10, 2012, addressed to the IIS together with the pre-ops and authority to operate, were securely stored and kept at the IIS office. If all those classified documents were continuously, spread to unauthorized persons, the highest possibility is that they could be used for personal and political reasons. Please spare me from this mess. During the late President Aquino's administration, I suffered deeply from this agency's former crooked chief. Okay, if warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry.
your office conducts. I am hoping that this letter will merit your utmost attention. Thank you and God bless. CC, Office of the President, Senate on Public Order and Dangerous Drugs, and House Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Hindi pa ako naka-receive ng information coming from the Congress. Mabagal kasi yung puting ahas na din sa Congress. But ganun pa man, mga kababayan, natanggap na ng Office of the President pero bingi-bingihan sila. Ikaw, Lasso, natanggap mo na. At ang balita ko, pinag-meeting mo yung mga agent. Tamang duda ka na naman, tamang hinala ka na naman, naaning ka na naman, at pinagdududahan mo na naman yung mga tao dyan sa PDEA. The reason na lumalabas itong mga dokumentong ito, kasi sukang-suka na sa'yo ang mga PDEA agents dyan. Lahat dyan, kung sino pa man dyan, sa ginagawa mong kababuyan sa ahensya ng PDEA. And you, Senator Bato, ulit-ulitin ko, since nag-comment po kayo sa comment section na hindi pa nakakarating sa inyo ang sulat, ngayon gawin niyo po yung trabaho niyo. Ipa-check ninyo sa inyong opisina dahil nandiyan na. Since sa batas, based nga doon sa IRR, na explanation ni Attorney Glenn Chong, na kapag kayo ay nakatanggap ng reklamo ng mga taong bayan, required kayong sagutin within 15 working days. So tignan natin ang kalendaryo. Senator Bato, kung natanggap mo ng April 8 at ang Office of the President, well, definitely wala tayong aasahan sa Office of the Kuting. Wala po tayong aasahan sa Office ng PDEA. Ang meron lang tayong aasahan at ipipressure natin ng bonggang-bongga since nag-comment si Senator Bato sa ating Facebook page, I challenge you, Senator Bato, dumating na po April 8, so 9 is holiday, so that's 8, di ba? 1 working day yan. 8, 10, 11, 12, okay? Ang Saturday, Sunday, hindi kasama. So 15, so 5 days. Okay, 15. 15 na, di ba? Linggo na, Monday na ngayon sa Pilipinas. So, meron tayong 8. Tama ba? Okay, 1 o 5 days. So, meron pa tayong 10 araw. So, wag nyo nang paabutin, Senator Bato, ang pang 15th day. Since nag-comment ka naman ng bonggang-bongga, baka naman, pwede mo nang ipacheck ngayon. Kung wala ka sa opisina, pwede mo naman itawag sa iyong mga staff dyan na, hey, si Maharlika, yung nga bells, nagbratatatatat na naman. Kasi nakarating to sa akin, tandaan ninyo, ang mga puting ahas, madami yan. Meron sa opisina ni Kuting, sa opisina mo Lasso, kahit sa opisina mo, Senator Bato. So please do the right thing. Okay? Do the right thing since kinonfirm naman na ito kagabi ni Pangulong Duterte at magkaalyado naman kayo ni Pangulong Duterte sa ngalan ng bayan kasi wala na po kaming parang hopeless na kami, Senator Bato eh. Wala na kakampi ang taong bayan. We're looking forward, nakakampi namin kayo. Wala po kaming aasahan sa PDEA. Wala rin kaming aasahan kay Kuting. Nandiyan na, pag dinedman nyo to, ang pulburon letter nitong agent, mati-checkmate kayo dito. Madadama kayo o checkmate ko kayo lahat. Kung alam nyo ang ibig ko sabihin. Hindi mo pwedeng i-deny to, Lazo. Although sinungaling kayong lahat dyan sa mga kampo ni Kuting. Ako gusto ko yung sampalin ng ebidensya. Pero mga palangga, hold your breath. Kasi hindi lahat ng mahawak ni Maharlika ay pwede nating ipakita. Merong proper forum. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo na sign po yung mga letters na pinakita ko sa inyo. Yun po ay legit. Yun pa ay katotohanan. Hindi ko itataya ang aking alindog dito ng what? Okay, gusto mo malaman? Ito pala, gusto nyo malaman mga kababayan? Ayan, no, natanggap na ni Kuting, Office of the President. Okay, pangalanan natin kung sino ang na-receive nila April 8. Maria Cristina Falls ang pangalan, si Maria Cristina Falls. Okay, si Maria Cristina, yung false invento lang yun, ha? Basta a certain Maria Cristina Falls ang pumirma dito. Galing po ito sa, magtataka kayo siguro, talaga itong Maharlikang ito, talaga ang daming ahas.
Mga puting ahas. Sa mga kababayan, hindi ako mapapahiya sa inyo dito. Hindi ko po itataya ang alindog ko kung wala tayong tangible evidence. Shout out kay Maria Cristina Falls na tinanggap, ganda pa ng dramatization, no? Na tinanggap niya ang letter ng PIDEA, former PIDEA agent na supposedly na magre-raid sa hideout o sa sesyon na pinagsisinghutan ni Marcos Jr. Huwag nyo kaming linlangin ngayon, although hindi ko pa napanood ang mahabang video dyan sa mga nahuli ninyo na pulburon, na shabu-shabu dyan sa Batangas. Huwag nyo kaming linlangin, PIDEA, hindi nyo yan operation. Sinabi mismo sa akin na mga taga-PIDEA na puting ahas na nag-aanyong tao na yung nahuli nyo dyan ngayon na 5 hours ago, ibinalita ninyo, actually 2 days ago, binalita ninyo dyan sa Inquirer, worth 3.5 million. Okay, tapos ngayon, meron kayong balita 5 hours ago, siguro alam nyo nang expose kayo, no? Mga kababayan, balik din tayo doon mamaya sa love letter na ito. Okay? May nahuli sila, may nahuli sila ngayon, ito galing ito sa ating agent. Gusto niyo pakita ko? Oy, PIDEA. Love ko ang PIDEA eh. Except lang sa mga jejemon. Mahal ko kayo dyan palangga kasi kayo ay nagiging tinig bulong para sa taong bayan. Ayan akala mo Yan po ay shabu-shabu. Sinend sa akin ito. Okay? Actually, mga kababayan, 14 billion worth ito ng shabu-shabu na nahuli nila sa Batangas. Although, hindi ko pa napanood yung paliwanag nito ni Benhur Abalos na bidabidahan. Okay? At gusto nilang sabihin na seryoso ang gobyerno ni Kuting sa mga illegal na pulburon o shabu-shabu. Ngayon, mga balangga, dahil ayaw magpapulburon test ni Marcos Jr., pabida-bida sila dito sa eksena na may nahuli sila. Pero ang totoo, hindi nila to operation. Hindi nila to tinrabaho. Alam mo kung ano nangyari. Magulat nga naman kayo. Alam ng PNP, alam nyo Benhur o Benhar, whatever. Alam mo Lasso na hindi nyo to trabaho. Yung nahuli ninyo, okay, na sinasabi mong joint forces o joint efforts ng PNP, PIDEA at Chuchu, ito ay natsambahan nyo lang. Ayon sa ating puting ahas, shoutout sa mga puting ahas ko sa PIDEA palangga, galingan nyo pa, huwag kayong magpahuli makagurgurin kayo ni Lasso. Huwag kayong magpahuli kay Lasso na jejemonyo dahil mananaig ang boses ng bayan. Alam nyo na, nakarating na ang letter ng agent na dapat nanguhuli kay Kuting sa pulburon, wag na tayong bibitaw. Okay, balikan ko to. Actually, mga kababayan, yung 14 worth, ang sabi nila 13-something billion, pero itong sabi sa atin ng ating puting ahas, worth 14 billion yung natsambahan ngayon na 5 hours ago, 6 hours ago dyan, na nahuling shabu-shabu, na favorite din ng mga polboronic. Ngayon, effortless yung pagkahuli ninyo. Kaya magtigil kayo sa inyong mga drama na joint, mga sinungaling kayo mga putang ina ninyo. Ang tanginan to mga to, talagang nilililang ang taong bayan. Buti na lang may ipinanganak na maharlika. Buti na lang maraming pinanganak na puting ahas, kaya nalaman ng taong bayan. Ang totoong kwento, basahin ko muna yung kasinungalingang kwento nila bago natin i-debunk. Okay? Sabi dito. Sabi na Inquirer, sino ba naka-Inquirer? Si Tambaloslos. Kanya yan Part owner dyan si Tambaloslos. Ito lang, puro kasinungalingan. Basahin ko lang i-debunk natin. 5 hours ago, para mas maganda magbasa ng balita, nagkakwento ka, parang storybook. In Lucena City, police foiled early Monday, April 15, the transit of more than 2 tons of shabu-shabu in Alitagtag, Batangas. Slang. In Alitagtag town in Batangas province, Interior and Local Government Secretary Benjamin Abeles Jr. said the seized
shabu-shabu as an estimated value of more than 13.3 billion. This is the biggest drug bust in the history of the country. Julul. Bas ka pang nalalaman. Abalos told newsmen in impromptu press conference. Wow, impromptu, hindi daw naganda. Walang script. Kayo magtigil-tigil nga kayo media. Impromptu ang mga giatay. Sabi niya dito. Abalos told newsmen in impromptu press conference held along the highway in Barangay Pinagcrusan. Barangay Pinagcrusan where the illegal shabu-shabu were intercepted aboard a van around 8 a.m. The seizure of the illegal shabu-shabu eclipsed the confiscation of 1.89 T-bags of shabu-shabu worth 11 billion in Infanta. Wait, is this the right balita? 5 hours ago. Bakit napunta? Ano pala ito? Related. Okay. The seizure of the illegal drugs eclipsed the confiscation 1,518 T-bags shabu-shabu worth 11 billion in Infanta, Quezon in March 2022. Okay. Ito, iba pala balita to. Ito. Abalos said the driver of the van was arrested and was placed under police custody. The van was bound for Parañaque City when flagged down at a checkpoint in Pinagcrusan by local cops under Captain Luis De Luna Jr. Ali Tagtag, police chief. Abalos hailed De Luna for successful intelligence-driven operation which resulted in the interception of the illegal shabu-shabu. The Police Region 4A, citing a report from Ali Tagtag Police, said team of local cops, bukal leche, huwag natin basahin yung Ali Tagtag. Okay? Okay. Pasinungalingan natin. Okay. So itong nahuling ito sa Ali Tagtag, mga palangga, ay aksidente lamang. Kasi, nung nag-checkpoint, ay medyo nagugulumihanan ang driver. So parang guilty ang lolo mo, yung driver. Kaya naman, random check lang ito. Hindi ito tinrabaho ng PDEA or partnership ng PNP. Parang random truck lang na dumaan, checkpoint, anxious o nagulumihanan o vangag ng konti yung driver na, syempre, pag guilty ka, pag may dala kang mga pulburon or mga shab-shab, di ba? Talagang kabahan ka. So ngayon, random check daw ito ng mga itong truck na ito na nahulihan na papunta sa Maynila. So dahil nabangag-bangag itong driver, 'di ba? Nabangag-bangag, manakay kuting, kaya ito na nga. Okay? Nahuli na. Ngayon, mga palangga, okay? Ano nangyari dito? Ang nangyari dito ay sinakyan na lang ni Ben-Hur na kunyari ito ay what? Mga palangga, kunyari ay kanilang tinrabaho. So actually, 3 yung truck na may bitbit. Hindi kaya kay Mark Anthony Sayarot to na BFF ni Marcos Jr. na isinama niya sa New York? Baka kontrabando nila to. So actually, merong truck, 3 truck ito, sabi ng ating ng PDEA friendship natin. Yung 2 nakalusot. Mas malaki pa ang laman siguro nun. Yung 2 truck na may daladalang shab-shab na kalusot. So, isa lang ang kanilang na Julie. Ang kanilang na Julie Vega. Okay? Kasi nga, natsambahan lang nila. Okay? So, yung sinasabi ni Abalos na ito ay tinrabaho ng PNP at PDEA, wala silang participation dito. Pictorial lang ang ginawa nila. Kasi random ito. Mga kababayan. Alright? So, random ito. So, question. It's good na mayroong nahuli na may bitbit na shabu-shabu. Ang tanong, sino ang may-ari nito? Bakit walang mai-present sa media? Bakit hindi napakadali lang pitpitin ng itlog ng driver? When I say pitpitikin lang na ganun. Sino may-ari niyan? Si Sayarot ba? O si Lisa? Transaction ba yan ni Lisa? O baka kay Kuting Jr. yan? Question, mga kababayan. Bakit walang mai-present itong gobyerno kung sino ang may-ari ng kontrabandong ito? So yun yung malaking katanungan. Hindi ako tututok dyan. Babalik tayo dito kay Pulboronic Letter. Dito sa Pulboron Letter na ito, mga kababayan, na sinasabi ko sa inyo na natanggap na ni Marcos Jr.
Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang matapang nga na isinuwalat ni Madam Maharlika ang kabalbalan at karumal-dumal na ginagawa ni Kuting ng Norte